Halos isang linggo bago ang inaabangang halalan, sinimulan na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahatid ng mga balota sa mga lungsod sa Metro Manila. Tiniyak naman ng COMELEC ang seguridad ng kada balota. Samantala, ang mga individual na nagpanggap na empleyado ng komisyon sa Laguna, hindi palalampasin ng COMELEC. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer. Pinaunahan mismo ni COMELEC Chairman George Garcia ang pag-eselyo sa isa sa mga truck na maghahatid ng mga balota ngayong araw sa National Printing Office sa Quezon City. Mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Philippine National Police at SWAT team ang pag-deliver ng mga balota upang matiyak ang seguridad ng mga ito. Aabot sa kabuang 7.5 milyong balota ang ihahatid sa iba't ibang lungsod sa National Capital Region ngayong araw. Kabilang ang Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Samantala bukas naman nakatak ng ipadala ang mga balota sa Muntinlupa, Pateros, Taguig, Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque. Kung napansin nyo, may mga seal ang mga truck natin. Hindi lamang ito, kahit yung iba nating nadidistribute ng mga election paraphernalia. Una, may serial number kasi ang lahat ng seal na nilalagay natin and therefore properly accounted ang lahat ng yan. Pansamantalang idalagak ang mga balota sa mga tanggapan ng city at municipal treasurers at kukunin ng electoral boards sa araw ng linggo o sa madaling araw ng Lunes kasabay ng halalan. Naipamahagi na rin ang mga balota sa mga lalawigan at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga lokal na treasurer's office. Ayon sa COMELEC, naging maayos ang deployment ng mga balota at iba pang election paraphernalia tulad ng automated counting machines o ACM, baterya at iba pang kagamitan at walang naitalang aberya o insidente. Samantala, tiniyak ni Chairman Garcia na hindi palalampasin ng ahensya ang insidenteng kinasasangkutan ng 3 individual na nagpanggap na empleyado ng komisyon sa Santa Cruz, Laguna. Ayon kay Chairman Garcia, paigtingin pa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na layunin ng mga nasabing impostor at ang posibleng pagkakasangkot ng iba pang individual. Napag-alamang gumamit ng peking ID ang mga sospek upang magkunwaring nagsasagawa ng inspeksyon sa mga ACM. Agad na isinampa ang kaso laban sa mga sospek sa tanggapan ng piskalya. Muling nagpaalala sa Chairman Garcia na tanging mga lehitimong kinatawa na may sapat na koordinasyon mula sa COMELEC Main Office at mga lokal na tanggapan ang pinapayagang magsagawa ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa halalan. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa.